Hello, Kayangga! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Ang kwentong aswang natin ngayon ay kwento ni Mar. Isang bus driver na ilang taon na daw bumabiyahe mula sa rutang Pasay hanggang Samar. Kasama yung pinsan niya na si Bonjing. At sa dami ng naranasan nilang kababalaghan sa kalsada, isang kakaibang pagkikita daw ang tuluyang nagpabago sa buhay nila. Yun daw ay nung nakilala nila yung isang magandang dalaga na may lihim na pagkatao. Grabe naman yun. At sa biyahe daw na yon, takot at panganib ang haharapin nila. At ngayon malalaman natin kung sino talaga yung dapat nilang katakutan. Pero bago natin simulan yan, Kayanggaw, shoutout muna sa Kayanggaw natin na si Miss Zashimei Sunga. Sabi niya, yay! Bagong upload! Pa-shoutout po Miss Clar at Sir Jay at sa Mr. Kong. Nakakasundo ko lang kapag nakikinig sa inyo. Dahil sa pakikinig sa inyo, tinutulungan niya akong manahe at nakakapag-usap kami ng matino. Wow. Tungkol sa story ninyo. More Maganda rin. upload po and God bless. Shoutout po sa inyo dyan sa Pandi, Bulacan. Hello po sa inyo ng asawa ninyo. Grabe, no? Nagkakasundo yung mag-asawa dahil sa Dahil pala sa pakikinig sa mga stories natin dito sa Miss Clar Horror Stories. Buti naman, ano? Kaya naman, Clar, wag natin patagalin pa. Sabay-sabay na nating pakinggan at alamin ang kwentong aswang ni Mar. Ayun, ayos pala eh. Malapit lang. Saan mo ba gusto magkita? Dadaan kami dyan ha? Excited na ako makita ko eh. Ang ganda ng boses mo. Sigurado ako maganda ka rin, no? Ayun, nagsend na. Oy, Mar! Tol, Mar! Daan tayo dun sa... Ayoko. Ikaw na lang kung gusto mo. Ibababa na lang kita doon. Ito talaga? Di ko talaga maintindihan kung naiinggit ka o ano, no? Di ako naiinggit, no? Busit ako. Ayun na nga. Di naiinggit ka nga kaya busit ka. Palibasa, walang pumapatol sa'yo kaya kahit nakangiti ka, mukha ka pa rin nakikipag-away. Kesa naman sa'yo, kapag gumiti ka, dumidilim. Ano bang toothpaste mo? Krispy Kreme? Uy, pagbusado kang patawa ha. Hindi ka naman kalbo. Ako lang yung kalbo sa ating dalawa, no? Kahit magpakalbo ka pa, hindi ka pa rin nakakatawa. Huwag ka na nga. Pero, Mar, sige na. Day off naman natin bukas eh. Day off ko nga bukas, kaso kakalad ka rin muna naman ako. Tayo nga dapat yun eh. Napakalayo ng biyahe natin tapos saan mo pa ako dadalhin? Ba't hindi ka nalang pumirmin dun sa barracks? O kaya ikaw na lang yung umalis? O kasi gusto ko talagang humilata sa barracks natin kapag day off eh. Pakasakit ng katawan nitong biyaheng summer na to. Sus, ang dami mong dakdak. Huwag sabihin mo lang ayaw mo ako samahan kasi naiinggit ka. O siya, edi ayun. Ayaw talaga kita samahan. Pero hindi ako naiinggit, no? Basta, ayoko sumama. Tapos. Magpinsan kami ni Bonjing. At sa napakahabang biyaheng Pasay hanggang Samar, siya ang katuwang ko. Kahit nga barumbado kami sa isa't isa ay sanggang dikit kaming magpinsan. Minsan kapag gusto kong magpahinga, siya ang humahawak ng manibela. 5 taon na rin kaming magkasamang bumabiyahe. Nakakapagod at mabigat sa katawan ng magmaneho ng ganun kalayo. Pero dahil nga tandem kami ni Bonjing, nagiging masaya rin ang bawat biyahe. At kahit iisang diretsong ruta lang ang tinatahak namin, napakarami naming pinagdaanan sa mahahabang biyaheng yon. Ma'am, alin, Madam Miss Ginang, Mrs. Naku, paano ba to? Ma'am, gusto niyo ba hilahin ko na to? Gusto niyo bang ibuka ko yung ano? Pero madam, baka pwede wag muna ngayon dito. Mahirap dito eh. Gusto niyo itulak ko muna pabalik sa loob? O kaya hipan ko muna, para umurong muna. Madam, wag naman dito. Wag naman dito pakiusap. Hoy, kumalma ka nga, Bonjing. Mas kalmado pa si Madam sa'yo, oh. Kaya natin to, ma'am, ha? Basta huminahon ka po. Madam, makinig po kayo sa akin. Hinga lang po, ha? Hinga lang. Kalma lang, tapos huminga na malalim. Tutulungan ka namin, ha? Bonjing, umanap ka nga na makakatulong. Ma'am, relax ka lang, ha? Kaya po natin to. Oh, sige. Ito, Mar. Tutulong daw siya sa atin, Mar. Si Kuya? Ano ba yan? Doktor ba yan? Hindi, pre. Tubero to. Tutulong daw sa atin. Ano? Ano
Anong gagawin niya? Bobombahin niya palabas yung bata? Hindi pwede yan. Baka kung ano pa mangyari dito eh. Humanap ka na iba. Naman eh, teka lang. Oh, ikaw, kaya mo bang gawin para lahat sa bansa? Safe para dito kay ma'am? Oh, okay. Mar! Ito na talaga, Mar! Sige, palapitin mo dito. Ano pa matutulong yan? Bilis! Oh, kuya, ano ka nga ba? Mekaniko. Mekaniko, Mar! 10 taon na daw siya mekaniko. Tutulong daw siya. Ano? Ano gagawin yan? Lalangisan niya yung ano? Wag yan. Humanap ka na iba. Ay, ganon? Nakausap ko to kanina eh. Ito na talaga, Mar! Mar, totoo na to! Siya yung kasagutan sa problema natin! Oo na. Ano ba yun si ate? Ano ka nga ulit, ate? Ayun! Embalsamador! Anak na, embalsamador? Sira ulo ka ba, Bonjing? Pwede na yan! Doktor din naman yan eh! Oh, ma'am, eto na ha. Bibiyakin na namin. Ano bang gusto mo, ma'am? Anong cut ba yung gusto mo? Ay, buwisit ka talaga. Hanggang mamaya itutulak kita sa bus. Gawin nyo na yung dapat yung gawin dyan. Ale, pakialalahin nga kami ha. Ma'am, kalma lang ha. Magiging ligtas kayo ng baby mo. Kasama mo po kami. Nasa kalagitnaan kami ng highway noon nang biglang hilaban ang tiyan ng isang buntis. Manghanganak na pala siya. Naitabi namin ang bus pero walang agarang tulong. Early 2000 kasi yon at wala pang highway camera na konektado sa mga opisina. Kaya kasama ang ibang pasahero, pinagtulungan naming paanakin siya. Grabe talaga ang taranta. May matatandang na high blood pa nga sa nerbiyos. Pero sa kabila ng gulo, nairaos namin ang panganganak. At huli na nang dumating ang ambulansya. Grabe yung biyahe na yun ha. Ayoko na nun. Oo nga. Akala ko kanina, hindi nakakayanin ng babae. Putlang-putla na eh. Bugok, mas putla ka pa nga sa kanya eh. Tapang-tapang nga ng babae. Napasigaw talaga sa sakit pero sigurado ako palaban yun. Ikaw nun, nakita kita, namumutla ka nga eh. Nanginginig ka pa. Naihi ka pa nga eh. Naihi. Hindi ako naihi, no? Basa lang yung punjo ko sa pawis. Pero hindi ako yun, no? Hoy, naihi ka. Plastic pati yung saig sa tapat mo, basa eh. Tapos sasabihin mong pawis, ano yun? Sa totoo lang sa lahat ng biyahe namin, pangatlong beses na kaming natsyempohang may pasaherong mga anak. Siyempre hindi kami masasanay sa ganon kahit kailan dahil talagang nakaka-stress. Nakakatakot din dahil baka mapahamak ang nanganganak pati na rin yung baby niya. 2 buhay agad ang nakasalalay sa amin sa mga ganong pagkakataon. At minsan na rin kaming nakapagsakay ng mga takas na preso. Inagaw nila ang manibela at kinontrol ang bus. Na-hostage kaming lahat sa loob. Pero dahil nga sanay kami ni Bonjing sa bakbakan, sa probinsya man o sa Maynila, napapatumba namin ang mga kawatan. Pero sa lahat ng nangyari sa bus, ang pinakaayokong maranasan ay ang kababalaghang hindi maipaliwanag. Doon! Itatabi ko doon ha. Medyo mapuno doon eh. Doon mo ilabas yan. Hayop talaga. Napakasakit yung tiyan ko ah. Grabe yung hilab. Kukutos ako talaga yung tindero ng mais na yun. Sige, dyan na lang. Magbabawas lang ako. Mabuti na lang pabalik na tayo. Oo. Kasi siguro kung may pasahero pa tayo, no? Ikaw na lang dyan ha. Pahangin lang ako dito sa pinto. Oo, tumabi ka nga muna dyan. Ano ba yan? Napakadilim pala nung pwestuhan natin dito ah. Pero sakto na to. Oy, ano bang tinitingin-tingin mo? Arte mo? Madilim naman eh. Sige na, ilabas mo na yan. Ayos, sarap ng hangin dito ah. Aray, ang sakit talaga. Lalo pang humihilab ah. Ba't ganito? Hoy! Ano ba? Troso na yata yung nilalabas mo dyan eh. Mais lang naman yung kinain mo ah. Ako nga, nakatatlo pa eh. Tapos tumira pa ako ng pakwan. Palibasa, buhaya ka. At saka, alam mo, kaysa nakatayo ka dyan, maglinis-linis ka na loob ng bus natin para mamaya maayos. Bujay, ano yun? Ano? Ano ba pinagsasabi mo? Tatawagan ko lang yung ka-text ko, gising pa eh. Teka,
Parang lumamig ah. Bonjing, yung ano, yung nasa loob. Sa natanaw ko sa loob ng bus ay parang biglang umurong ang lahat ng gustong lumabas sa katawan ko. Nilingon ko si Bonjing na nakapamewang pa rin sa may pinto ng bus. At sa likuran niya sa driver seat, may nakaupo. Imahe yun ng isang lalaking nakapolong puti. Wala siyang muka. Hindi siya gumagalaw at nakabaling lang siya kay Bonjing. Gumapang ang lamig sa buong katawan ko at nanigas ang dila ko. Nang mapadako ang tingin ko sa mga bintana ng bus, natanaw ko rin ang mga hugis ng tao sa loob. Mga pasaherong tila tahimik na naghihintay. Lahat sila walang galaw at walang imik. Nalaki ang mga mata ko at pinilit kong magsalita. Bonjing, yun dyan sa bus. Tumingin ka sa likod mo. Ha? Ano ba? Tapusin mo lang nga lang. Napalundag nga palabas ng bus si Bonjing pero nadulas siya at nabagok ang ulo. Napatayo na rin ako noon kahit hindi pa maayos ang pang-ibaba ko. Pero nang mapalingon ako sa likuran ko, ang lalaking kanina'y nasa driver's seat ay nakatutok na sa akin ng walang mukha niyang ulo. Binalot ako ng kakaibang kilabot, parang pinipiga ang puso ko. Nagdilim pa nga ang paningin ko, namanhid ang buong katawan ko pati na rin ang dila ko. Hanggang sa tuluyan ako nawala ng malay. Pareho kaming sa ospital na nagising ni Bonjing. Pinagpahinga muna kami ng boss namin pero hindi nakatulong na nakatenga lang kami sa barracks. Uy, ano ba? Alikot mo naman yata. Panay yung topic mo dyan sa pader eh. Nagigising ako sa iyo ah. Kung sabihin mo, hindi ka rin makatulog. Oo nga eh. 1 linggo na rin yun. 1 linggo na pero tuwing pumipikit ako, yung lalaki walang mukha pa rin yung nakikita ko eh. Nakatutok pa rin sa akin yung buwisit na yun. Bilanggit mo pa talaga, no? Pero oo nga, nakakainis na rin eh, sa totoo lang. Hindi mo wala yung takot natin. Napeperwisyo na tuloy tayo. Ang masama pa, malaking bawas to sa kita natin. Next week pa daw tayo ulit mabiyahe eh. Tagal naman nun. Kakausapin ko nga si boss. Sasabihin ko kung pwede na tayong bumalik sa susunod na araw. Alam mo, mas lalo lang nating naaalala yun kung nakahundusay lang tayo dito eh. Oo nga, hindi rin naman tayo nakakapagpahinga. Pero, Mar, grabe talaga yun, no? Lagi tayong dumadaan dun. Pero, ba't ngayon lang tayo nakakita ng ganun? Buisit, nagtatayuan talaga yung mga balahibo ko. Ayoko na. Ewan ko kung totoo yung sinabi sa akin ni Keiko ah. Nung gabing yun, eksakto daw petsa rin kung kailan na-aksidente yung isa natin boss eh. 8 taon na rin yung nakaraan. Nakatulog daw yung driver doon tapos bumaga sa puno yung bus. Bumaliktad tapos lumiyab. Ang masaklap pa, lahat ng pasahero namatay. Nasunog sila. Yung driver daw talaga nabura yung muka eh. Kaya siguro yung nakikita ko, as in wala talagang muka. Ganun? Malamang totoo rin yung kwento ni Kiko. Kasi itong company natin medyo notorious sa mga aksidenteng hindi pinapanagutan eh. Diba dati, nakabangga ng van yung isang kasama natin? Oh, anong ginawa nun? Tinakot pa ng boss yung pamilya na namatay. Tapos sila pa yung kinasuhan. Kawawa rin yung kasama natin nun. Nilaglag siya ng mga boss. Siya rin yung nakulong. Wala eh. Gawain talaga na ibang bus company yun. Meron pa nga diba kapag nakakasagasa, ang utos sa driver, tuluyan daw yung nasasagasaan. Balikan at gulungan daw para mas maliit yung gastos. Walang yan na yun. Kahit may pinsala pa kami ay bumalik din kami sa pagmamaneho. At tuwing madadaanan namin ang lugar na yon, pareho na lang kaming napapadasal ni Bonjing. Pero hindi pa rin kami tinigilan ng mga kakaibang pangyayari tuwing sasapit ang alauna at napapadaan kami doon. Mar! Uy! Mar! Narinig mo ba yun, Mar? Oo na. Huwag mo nga istorbo yun sa pagmamaneho. Huwag mo na lang kasing tignan. Magdasal ka na lang. Ay, buisit. Kasi naman ba't dito pa kami dumaan eh? Pilit naming binabaliwala ni Bonjing ang nag-iisang pasahero namin sa dulo ng bus. Isa yung babaeng balot sa itim na may mapupulang matang nakatitig sa amin sa harapan. Tuwing lilingunin namin siya, nalilipat siya ng upuan. Unti-unti siyang umuusad, papalapit sa amin. Hanggang sa 3 upuan na lang ang pagitan niya sa amin.
Hininto ko ang bus dahil baka kung ano pa ang mangyari sa amin noon. Uy, ano ba? Ba't ngayon mo pa hininto? Diretso mo na. Hindi pwede. Baka mamaya maaksidente lang tayo eh. Ano? Pero anong gagawin natin? Papalapit yun eh. Ilang upuan na lang. Uy, Mar, bumaba na lang tayo. Tumakbo na lang tayo. Hindi, Bonjing. Parang hindi rin pwede. Pansinin mo yung paligid. Pakiramdam mo muna mabuti. Oo nga no. Masyadong tahimik. Dapat dinig natin yung mga sasakyan dumadaan doon sa kabila pero wala talaga eh. Hindi normal to. May maling nangyayari. Kapag lumabas tayo dito, sa palagay ko, mas mapapahamak tayo dito. Kaso yung babae, papalapit na sa atin. Makukorner naman tayo dito. Basta, pumikit ka lang, Bonjing. Ano? Pumikit lang. Baka mamaya pagdilat natin, madali tayo eh. Basta, pumikit ka lang. Pumikit ka tapos magdasal ka. Wala akong dalang kutsilyo at lalong wala akong barel. Wala na rin akong ibang maisip nun. Aaminin kong hindi ako relihiyoso kaya hindi rin ako madasalin. Pero sa puntong yon, pagdarasal na lang talaga ang nangingibabaw sa isip ko. Pumikit kami at nagdasal kahit hindi namin alam ang tamang dasal. Siyempre kabadong-kabado kami dahil baka pagdilat namin. Nasa harapan na namin ang babae. Hanggang sa unti-unting gumaan ang presensya sa loob ng bus. Nagkaroon na rin ng manakanakang ingay mula sa labas. Wala na. Wala na yung babae. Oo, yung paligid parang normal na din. Ay, mabuti na lang, salamat talaga sa Diyos. Oo nga, hindi tayo pinabayaan. Paano? Tara na. Nanginginig pa rin ang mga katawan namin noon. Panay pa rin ang lingon namin sa mga upuan, pero pinaandar ko na ang bus. Unti-unti ring kumalma ang pakiramdam namin. At nang may mga sasakyan na kaming nakakasalubong, saka lang talaga kami nakahinga ng maluwag. At mula noon, hindi na nawala sa akin ang pagdarasal tuwing bago kami matulog. Kahit nga bago bumiyahe, bumubulong na rin ako ng maikling dasal. Uy, Mar, yung pinsan natin, si Ate Glenda. Oh, ano naman doon sa bungangere na yun? Nakapangasawa lang ng kano eh, kumakaasta. Tiga mo, lalo pa ngayon. Tinext ko kasi yun eh. Magtatayo daw siya ng negosyo dito sa atin. Restaurant daw. Bah, tiga mo nga naman oh, binuwaya na sa buhay. O tapos, ba't mo naman tinext? Uy, baka mangungutang ka dyan ha? Naku, sinasabi ko sa'yo. Nag-apply ako. Kung doon sa itatayong restaurant. Sabi na nga be. Sigurado ka ba? Bakit? Sakto naman yung kinikita natin dito ah. Madali pa. Walang boss na nagbubunga nga sa atin dito. Nga't malayo yung biyahe natin. Pero ayos lang yun kahit paulit-ulit tong ginagawa natin, di ba? Kung sa biyahe, ayos lang naman eh. Pati yung kita sa totoo lang. Nakapagtatabi rin ako kaso, Mar, yung ano kasi. Yung ruta natin, hindi nadaanan natin kapag palapit na ng Katbalogan. Oo, Mar eh. Hindi ko na talaga kaya. Napapanaginipan ko na yung mga nakikita natin eh. Yung mga ano doon. Ako rin naman eh. Pero tignan mo, Bonjing. Kapag lumipat ka ng trabaho, malaking adjustment na naman yun. Saka kay Ate Glenda pa talaga. Siguro naman, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo doon. Oo nga, naisip ko na nga rin yan eh. Pero naisip ko rin na mas kaya ko pa siguro doon kay Ate Glenda. Kaysa araw-araw ako nandito na nakakita ng kung ano. Teka nga muna. 5 taon na tayo magkasama sa biyahe, di ba? Tapos bigla mo akong iiwan dito. O siya, ganito na lang. Kakausapin ko si boss. Magpalit tayo ng ruta, ano? Oh, sige. Pwede naman siguro eh. Basta ikaw yung kakausap ah. Oo, tatawagan ko mamaya. Yung kay Ate Glenda, wag na yun. Wag ka na ron. Baka mamaya maging alila ka lang dun eh. Kita ko kay Bonjing na problemado na rin siya sa mga umaangkas sa biyahe namin. Tuwing dumadaan kasi kami sa isang highway sa bayang malapit sa Samar. Halos tumigil ang puso namin sa mga nakikita at nararamdaman doon. Kahit nga ako sobrang nababagabag na dahil baka maaksidente pa kami dahil sa takot. Kaya kinausap ko na rin ang boss namin. Pero yun nga lang.
Oh, ano nangyari? Masama na hilat siya ng mukha mo ah. Ayun, nasigawan pa ako. Ba't daw tayo magpapalipat ng biyahe? Napaka-arte daw natin. Kukulang na nga daw sila sa tao tapos mag-inner trip pa tayo. Sumasabay pa daw tayo sa problema niya. Ganun? Oh, kita mo na? Kaya nga nag-aagawan yung mga kasama natin eh. Kung makapambulyaw sila doon, akala mo nabili nila tayo. Oh, paano? Hindi ko na rin talaga kaya eh. Eh di sige na, umalis na lang tayo. Sasama rin ako sa'yo. Baka tuluyang masira pa yung ulo ko dito eh. Paano? Tawid na lang natin hanggang katapusan para may sahod pa tayo. Saka tayo sumibat, ano? Oo sige, ganun na lang. Ay nako, hirap talaga kumita ng pera. Kung matino lang sana yung amo natin, no? Hindi nga kami pinayagang magpalipat ng biyahe tapos hinamak pa kami. Pero wala kaming magawa dahil maliliit na empleyado lang naman kami. Kaya ayon sa napagkasunduan namin ni Bonjing, magtitiis muna kaming bumiyahe hanggang sa katapusan. Nakalagpas din. Mabuti na lang medyo maaga-aga tayo nakadaan dito. Nung isang araw din naman eh, nakaraan tayo na maayos doon, di ba? Eh alam mo, baka masanay na rin tayo. Baka ang dapat talaga, wag na lang natin pansinin. Ha? Bakit naman? Di naman talaga pinapansin yung mga yun ah. Kaso kung katabi mo na o tumatawid sa harap natin at malapit tayo maaksidente, o ano, paano natin hindi papansinin yun? Kung sa bagay, basta ganun pa rin. Hanggang katapusan na lang tayo. Oo, tapos nun hanap na tayo na iba. Yung tropa ko, driver din yun eh. Baka may bakante sa kanila. Isang linggong maayos ang mga biyahe namin. Kahit bandang 3:00 na kami napapadaan doon, wala naman kaming nararamdaman o nakikita. Naging kampante na rin kami at pinag-iisipan na nga namin wag na lang lumipat ng trabaho. Dahil sa totoo lang, napakahirap mawala ng hanap buhay. Pero ang ilang araw naming kapanatagan, muli na namang ginambala ng isang kagimbal-gimbal na pangyayari. At ang naranasan namin yon ang pinakamalala naming inkwentro. Uy, Mar! Ano mo? Napakabilis mo! Mar! Uy! Bakit napakabilis natin? Hindi ko alam. Pinipilit kong bagalan kaso ewan ko. Napakabilis ng takbo natin. Tsaka pansin mo, kanina pa tayo dito eh. Hindi tayo makalusot sa lugar na to. Kanina pa natin nadadaanan yung punong yan, Bonjing. May nangyayari na naman dito. Ayun naman yung puno. Hinto mo na lang kaya. Mar, hinto mo na lang. Ayaw eh. Hindi ko talaga alam, Bonjing. Ayaw buhintaw ng pa ako sa silinyador. Hindi ko magalaw. Bonjing, kumapit ka na mabuti ha. Baka kung ano mangyari sa atin dito eh. Hindi pwede to. Ano gagawin natin? Basta't magdasal tayo ulit. Yun yung magagawa natin. Hindi ko talaga kayang ipaliwanag kung bakit hindi ko maihinto ang bus. Tuloy-tuloy ang takbo nito at pabilis pa ng pabilis. Pero sa halip na makalayo, parang pabalik-balik lang kami sa iisang bahagi ng kalsada. Hindi kami makaalis sa kahabaang yon. Kaya napadasal na naman kaming dalawa. At si Bonjing umiiyak na habang nagdarasal. Pero sa bawat dasal namin, may isa pang tinig na sumasabay. Habang nangangatog kami sa paghingi ng tulong sa langit, may mahinang boses na tila tumatawa sa amin. At parang kinukutya pa ang paniniwala namin. Mar, parang may tumatawa sa atin. Napakabilis pa rin ng takbo. Oo, narinig ko. Pero huwag kang titigil sa pagdarasal ha. Kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan. May babae! Uy, Mar! Ikapig mo, preno! Mar, ano nangyari? Ewan ko, hindi ko magat yung preno eh. Kinabig ko pero huli na. Nadali pa rin natin siya. Mar, nakasagasa tayo, Mar. Nabuntol nga namin yung babae at tumama pa ang katawan niya sa salamin sa harap. Wala na akong makita sa windshield dahil sumambulat ang dugo roon. Damang-dama rin namin ang malakas na kalabog ng bus. At sa palagay namin ni Bonjing, napailalim at nagulungan namin ang babae. Nang tuluyang huminto ang bus ay napakatahimik ng paligid. Nanginginig pa nga kaming bumaba ni Bonjing. Hindi ko alam,
Pinilit ko talaga ipreno eh. Sinagad ko. Hindi ko alam kung bakit ayaw eh. Bigla sumalubong lang yun, Bonjing. Bonjing, siya yung babae sa bus. Hindi ko talaga sinasadya. Mar! Makinig ka muna sa akin. Kitang-kita ko na hindi mo sinadya yun. Siya mismo yung sumalubong. Siya yung sumalpok sa atin. Kitang-kita ko. Dalawa tayo. Parehas natin nakita yun. Kaya huwag ka maglala ha. Buisit. Pero nasaan ba yun? Saan kaya nagpunta yun? Di ba? Hindi naman siya tumilapon eh. Pero ba't wala yun? Kahit saan dito sa kalsada, wala talaga eh. Nasaan yun? Buisit. Ano yung tamak mo sa atin? Mar, tignan mo yun nasa boss. Matapos naming marinig ang tila mabilis na pagtakbo sa likuran namin, napalingon kami ulit sa bus. Doon namin nakita ang dugong tumatagas mula sa bubong, doon sa gawing harapan. Nang sipati namin ang itaas, nanlambot ang mga tuhod namin. Dahil sa bubong, bahagyang nakalawit sa windshield ang babae. Halos gutay-gutay na ito. Mar, siya na ba yun? Ako, Diyos ko, patawarin niyo ako. Naka-aksidente ako, hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Mar, gumagalaw yung babae. Gumagalaw siya. Ha? Paano? Hindi. Ano yan? Ba't ganyan? Nanigas kami sa takot at maya-maya pa, yung babae ay tumayo sa bubong. Bumuka ang balat niya at naging mga pakpak. Sa isang malakas na wasiwas, bumulusok ang babae papunta sa amin. Ilag! Mar, ayun na ulit. Nandiyan na siya. Sige lang, takbo lang, Bonjing! Takbo lang. Teka, Bonjing, parang nawala na. Parang may bumagsak. Ano nangyari? Oo nga, parang malapit na siya umabot sa atin. Tapos biglang parang may nahulog. Kaso nasa siya. Hayaan mo na. Pagkakataon na natin to. Tara na, bumalik na tayo sa bus. Nagtatakbo kami ni Bonjing pero hindi na papunta sa bus. Lalo na nang makita naming may mga figura na naman ng tao sa loob nito. At tila mga pasaherong naghihintay sa amin. Hindi kami huminto sa pagtakbo hanggang sa makakita kami ng sasakyan. Isinakay kami ng driver at inihatid sa estasyon ng pulis. Pero nang humarap na kami sa mga pulis, wala kaming maisalaysay ng maayos. Oh, paano? Suspended pa tuloy tayo. Nalintikan na talaga oh. Ano yun? Palalayasin tayo ng hindi binibigay yung sahod natin? Hindi naman pwede yun. Sige, akong bahala. Aalis tayo, oo, pero dapat makuha natin yung sahod natin. Isang kisenas din yun eh. Luging-lugi tayo kapag hindi nila binigay yun. Oo, pero paano? Galit na galit sila sa atin eh. Pinagbantaan pa tayo. Kaya ako nang bahala. Tignan mo, mangangatog yan mga yan sa takot sa akin. Binantaan ko nga ang boss namin. Sinabi kong pupunta ako sa pulis at aamin na may nasasagasaan ako. Pero sasabihin kong ipinapadispatcha nila ang nangyari para manahimik kami. Gumana yung pananakot ko at doble pa nga ang sahod na ibinigay nila sa amin. Tuluyan na kaming nakaalis sa bus company na yon. Pero mula nung gabing yon, hindi na kami naging normal. Uy, ano nangyari sa'yo? Balita ko. Oo, Bonjing. Sibak na naman ako. Pangatlong beses na. Bakit? Ano bang ginawa mo? Ewan ko. Nakaaway ko yung tatlong kong kasama. Talagang basag yung mga mukha nila eh. Eh bakit mo naman pinatulan? Ano bang ginawa nila? Lagi kasi akong tulala eh. Saka namumutla ako dahil halos wala akong tulog. Kung ano yung sinasabi nila sa akin. Eh kahapon, ewan ko. Bigla na lang nagdilim yung paningin ko. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawa yun eh. Pagkamalay ko, nakaandusay na yung tatlo. Wasak yung muka. Idedemanda pa daw ako. Ay, ako rin wala naman trabaho. Ano kasi, matakaw daw ako. Pero iba na yung nangyayari. Alam mo, kapag nagugutom ako ngayon, halos hindi ko na nga alam yung pinagagawa ko eh. Pinagkakain ko yung mga order ng customer.
Tapos ako pa yung nagwala nung sitahin ako ng manager. Bonjing, napapansin mo ba? Mula nung gabing yun, hindi lang ba sa takot yun naiwan sa atin? Ang dami nagbago, no? Halos hindi na tayo nakakatulog. Pati yung ugali natin nag-iba na. Madalas din tayo nagkakasakit. Tapos kapag nagkakasakit tayo, grabe tayong bangungutin. Oo nga eh. Pinagtitripan tayo ng mga tao. Addict daw tayo. Nangayayat nga kami ng husto. Palagi kaming maputla at malalim ang mga mata. Kapag nagkakasakit kami, umaabot na sa puntong na-o-ospital kami. Bumagsak ang katawan namin, pati na rin ang buhay namin. Kaya nang alukin kaming maging mga driver ng van, wala na kaming nagawa. Wala na kasi kaming makuhang ibang trabaho. Oh, pwede na rin to. Mas maliit kaya yung sahod pero mas mapayapa naman. Oo, magsa-sideline na lang tayo kapag kaya. 3 araw naman yung day off natin eh. Ay naku, hindi pa rin tayo makatulog na maayos, no? Walong buwang tahimik ang mga biyahe namin sa van. Nabawasan ang pagkakasakit namin pero hindi na bumalik sa normal ang tulog namin. Umabot pa ng 1 taon at binabangungot pa rin kami. May mga nagsasabi ngang magpa-albularyo kami pero binabaliwala lang namin yon. Ay, dating gawi. Day off na naman. Hilata na naman tayo buong araw. oh. Bonjing, cellphone mo yata yun ah. May nag-text. Oo nga pala. Ito na, Mar. Magkikita na kami talaga na sweetheart ko. Oo. Sabi ko sa'yo ha, tigilan mo ko. Ikaw lang yung pupunta dyan. Kanira ka naman eh. Samahan mo na ako. Sige na. Hoy, alam mo, tigilan mo na ako. Lagi kang ganyan eh. Mangingi ka ng number sa pasahero natin tapos gagaguhin ka lang. No minsan, yung sumipot sa'yo, mas macho pa sa tatay mo eh. Pero nung kausap mo, akala mo anghel yung itsura na napakainin. Pagkakita mo, putik, si Taguro pala. Uy, huwag ka nga tumawa. 1 beses lang nangyari sa akin yun, no? Oo, 1 beses. Tapos nung 1 beses, kinuha mo naman yung number ng dalaga. Natitigan ka lang tapos nangitaan ka lang, nahulog ka na kaagad. Oh, ano nangyari doon? Gumala kayo sa mall. Kumain, nanood ng sine. Tapos pag uwi mo dito, lusaw na lusaw yung 1 buwan mong pagkain. Wala ka nang naipadala sa tatay mo, pati ako. Oh, nautangan mo pa. Nasira pa yung budget ko. 1 beses lang naman nangyari yun, Mar. Ano ka ba? Ano 1 beses? Kukutosan kita dyan eh. Di 3. Pero nabayaran ko naman yung isa. Nabayaran? Hoy, yung binayad mo sa akin bike. Kaso yung bike na yung putik, 2 kanto pa lang, inaakay ko na. Pati ako nadadami sa kalokohan mo eh. Kaya tigilan mo nga yan. Hindi na nga kita idadamay sa susunod. Napakawalang puso mo. Sus, ikaw naman wala kang isip. Basta, bahala ka dyan. Palaging nabibiktima ang pinsan kong si Bonjing ng mga kateks niya kaya lagi ko siyang kinokontra. Hindi lang 10 beses siyang naloko. Minsan nga nag-uwi pa siya ng babae sa barracks at nalaman yun ng boss namin. Kaya pareho kaming napagalitan. Siyempre damay na naman ako kaya sobrang inis ko talaga kay Bonjing. Oh, di ba? Nakapag-relax ka rin dito sa mall. Doon sa barracks, napakainit eh. Hindi ka rin naman makatulog, di ba? Dito, nalabingan ka na. Nabusog ka pa. Oo, tapos nasisira pa yung budget ko. Buisit ka. Nasaan na ba yun? Akala ko ba alas 4 mag-aalas 5 na. Kaya alas 4 tayo maghihintay kasi alas 6 pa yung labas niya sa trabaho eh. Ano? Hayop ka talaga 2 oras? Imbis na hiniga ako na lang yun doon sa barracks. Pambihira ka naman talaga oh. Ako, itong ayoko sa mall eh. Kaya hindi ako pumapasok dito. Pinapapasok ka dito para gumastos. Sana sa Luneta na lang kayo nag-date eh. Luneta? Ang cheap pa naman. Ang baho-baho dun eh. Tsaka puro chimay lang yun nandun. Makachimay ka naman. Matapobre ka lang. Eh bakit? Yang kikitain mo ba? Ano ba yun? Hoy, huwag kang ganun. Sales lady yan sa isang store, no? Sus, dumali ka na naman talaga. Ay nako, kung sa bagay,
Naka-aircon siya kaso sa tingin ko parang alangan ka eh. Mukha kang munggo tapos amoy panis na togi ka pa. Uy, tigil ka nga. Kapag talaga ito napangasawa ko, huwag ka pupunta doon sa kasal namin ha. Nandakapang din ang apog mo, no? Kasal ka agad? Ang unang mangyayari dyan, sigurado ko, peperahan ka lang yan. Tapos kasal na kaagad yung iniisip mo. Oh, ano? Ano gagawin natin dito ngayon? E di mag-iikot-ikot muna tayo. Baka makabili pa tayo ng t-shirt eh. Sa totoo lang, nalibang din naman ako sa paggala namin yon. Tama rin si Bonjing dahil kahit paano gumaan ang pakiramdam ng katawan ko sa aircon. Pero may kung anong kakaibang kutob akong hindi maintindihan. Masyado kong iniisip yung babaeng kikitain ni Bonjing. Wala naman dapat akong pakialam doon. At kadalasan nga naiinis lang ako sa mga katext ng pinsan ko. Ayun, ang ganda nitong polo na nabili ko ah. Oo, Blue. Mukha kang gasol. Husay mo ah. Ang galing mo talaga bumanat ah. Kesa naman sa t-shirt na binili mo, kulay gray. Para kang hippopotamus. Uy, ayun oh, nag-text siya. Palabas na daw siya. Di puntahan mo na. Diyan na lang ako sa food court. Tatambay na lang ako doon tapos gagala ako doon sa... Bibili na lang ako ng buko siguro. Uy, ano? Hindi pwede. Samahan mo ako. Sige na oh, tara na. Ay nako, sira ulo ko talaga. Tara na, 30 minuto lang ha. Kahit iritable ako sa pamimilit ni Bonjing ay napa-oo na lang ako. At sa totoo lang, bigla akong naging curious sa babaeng kikitain niya. Hindi ko rin alam kung bakit. At nang makita nga namin ang babae. Oh, nasan ba yun? 15 minutes na tayo nandito ha. Akala ko ba pupunta na yun dito? Relax ka lang, relax ka lang. Hello. Di ba ikaw na si Bonjing? Eto. Oo, ako nga yun. Bonjing is the name. Pogi is me to blame. Ikaw Kaya ka siguro kalbo kasi joker ka. Siya yung driver natin noon, di ba? Ay, oo. Driver natin siya noon. Alalay natin siya. Makatingin ka naman. Relax lang. Joke lang. Ano ka ba? Ang ibig ko sabihin kasama natin siya noon dati. Hi. Ako si Gwen. Ikaw, ano pangalan mo? Hello. Ako si Mar. Nagulat din ako sa babaeng lumapit sa amin. Mahaba at medyo kulot ang buhok niya. Maputi siya at matangkad. At sa totoo lang, artistahin ang itsura niya. Kung sales lady nga siya, talagang angat ang ganda niya sa kanilang lahat. Lalo na yung buhok niya. Napakaganda at bagay na bagay sa kanya ang haba nito. Uy, kayong dalawa, ubusin niyo itong inihaw na manok ha. Ang laki pa nito. Hindi ko kaya yan. Ayun. Akong lang bahala dyan. Ayoko nahihirapan ka eh. Ayos. Ang sarap nito. Ang sarap na sausawan. Uy, Mar, kakain ka pa oh. Hindi na. Busog na ako eh. Ano ba yan? Ang konti na kinain mo At saka, nagpagawa rin pala ako ng leche flan. Tapos may buko pandan din. Tikman natin yun Sige lang. Baka gusto mo rin ng halo-halo. Grabe, ang dami nating kinain. Pero, sige. Ako, hindi na ako maghalo-halo. Busog na talaga ako eh. Oh? Busog ka na talaga? Hindi naman tayo nagtanghalian Stoy, Bonjing. Naaawa lang ako sa iyo. Ang dulo niyan, ako na naman magbabayad dito ha. Gwen. Oo nga. Busog lang nga to si Mar. Kasi kanina nag-hotdog sandwich na to eh. Ganon? Sa bagay, mabigat na nga yun. Pero, nga pala, taga-saan ba kayong dalawa? Parang hindi naman kayo taga rito Taga-Tacloban kami. Ikaw ba? Ako? Taga-Samar ako. Tacloban pala kayo, no? Malapit lang sa amin sa Katbalogan. Katbalogan? Taga-Katbalogan ka? Oo. Bakit? May kakilala rin ba kayo doon? Oo.
Pero matagal na kaming hindi nakakapunta dun eh. Kasi, basta. Gaano ka nang katagal dito? Sayang hindi na pala kayo nagpupunta doon. Ako naman, 4 na buwan pa lang ako dito. Sa totoo nga lang gusto ko nang umuwi eh. Kaso, kailangan ko muna kumita. Halos 4 na oras na kaming nasa kainan pero sa tagal naming magkakaharap, nahihirapan akong tingnan si Gwen kahit palagi siyang nakangiti. Pagkatapos namin kumain, nagyaya naman siyang manood ng sine. At pagkatapos ng sine, ice cream naman ang itinuro niya. Sumunod ay nagpasama pa siyang mamili ng damit. At laking gulat namin nang pareho niya kaming ibinili ng sombrero. Hindi ko nabanggit kay Bonjing na napahiya ako dahil lahat ng ginastos namin sa pagkain. Si Gwen talaga ang nagbayad, pati na yung mga sombrero namin. Ayos pala no, bagay sa inyo yung mga sombrero. Lalo na sa iyo, Mar. Sa laki mo, parang kang action star dyan. Action star talaga? Ako, ano ako, Gwen? Ikaw? Parang kang si Jimmy Santos. Yung gumanap na Bonjing. Ayun nga, kanina ko pa naisip yun kung sino yung kamukha mo eh. Ayos ah. Ganyan ka rin pala? Loko ka rin? Pero joke lang yun ha. Pero pwede na rin. Pero, naku, mag-aalas 9 na pala oh. Nalibang tayo dun ah. Kaso, uwian na muna siguro. Kayo rin di ba? May pasok pa kayo bukas? Oo nga pala. Babiyahin na naman kami. Oo nga pala. Di ba sa van rental kayo? Saan ba yung lakad nyo? Pwede kami sa Laguna, sa Batangas. Kahit sa Bicol, kaya namin. Bakit? Kapag kasi nakaipon ako, baka pwede ihatid niyo ako sa Katbalogan? 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 Gwen, medyo para malayo pero hindi pa naman sigurado yan, no? Oo, hindi pa naman. Pwede naman siguro na mag-bus ka na lang. Mas makakamura ka dun. Sa bagay. Kaso, may mga gamit din akong iuuwi eh. Marami rin kasi yun. Pero sige, bahala na. O sige, tara na. Uwi na muna tayo. Tara na. Ihatid ka na namin sa sakayan. Ilang ulit pa nga kaming lumabas kasama si Gwen. Siya pa mismo ang madalas magyaya at minsan nga napatambay pa siya sa harap ng barracks namin. Niloloko tuloy kami ng mga kasama namin roon. Siyempre hindi rin nawala ang mga kasamahan namin gustong pumorma kay Gwen. Pero pasimple lang siyang umiiwas. Likas kasing mabait ang babaeng yon. At bukod sa mahusay makisama, hindi siya basta-basta nagagalit o nagdataray. Sanay siyang umiwas sa mga taong hindi niya gusto nang hindi siya nakakasakit. Hanggang sa may hindi inaasahang nangyari at nakapagtatakang sabay kaming nagkasakit ni Bonjing. Na-ospital pa nga kami at tumulong sa amin ay walang iba kundi si Gwen. Kayong dalawa, mag-iiwan ako ng mga prutas dito ha. Tapos ito may nilagang baboy dito. Ipainit nyo na lang sa nurse kapag kakain na kayo. Tsaka pasensya na ha, bukas ko pa ulit kayo masasamahan. Uy, Gwen, nakakahiya naman yan. Huwag mo na kami samahan. Nakakahiya na talaga eh. Parehas pa kaming lalaki dito. Sus, nakakatampo naman yung sinabi mo, Mar. Magkakaibigan nga tayo, di ba? Pare-pareho tayong mga probinsyano dito. Kaya tama lang na tayo yung magkakasangga. Basta, hintayin niyo ako bukas, ha? Oo nga. Nakakahiya na pero sige. Stoy, nakakahiya ka, Bonjing. Ba't ka excited? Gwen, ikaw nang bahala. Basta sana yung di naman masyadong makakabala sa'yo. Oo na. Kulit naman ito. Ako nang bahala dun. Sige na, alis muna ako, ha? Duty pa ako doon sa isa kong trabaho, eh. Ingat kayo dito. Ikaw rin. Ingat ka. Salamat. Gwen, salamat. Ingat ka. Salamat yung mukha nyo. Sige na. Ay, malapit na ako mapakanta ng Ali, nasa langit na ba ako? Ang bait talaga ni Gwen, no? Akalain mo yun? From text mates to life mates. Life mates. Bungol. Life mates, magkatuwang sa buhay.
Mal-edukado ka kasi. Nainggit ka lang. Pero huwag ka na mainggit, Mar. Damay ka naman sa kabaitan ni Gwen sa akin, di ba? Sus, asang-asa ka naman dyan. Bakit? Ano kasang-asa? Ang tawag dito, ninanamnam yung biyaya. Pero grabe, Mar, no? Ang bait niya talaga. Mabait talaga yung tao, wala nang iba. Kaya tigilan mo na nga yung ilusyon mo. Eh nako, nainip na ako dito. Grabe, parehas pa talaga tayo nagkasakit. Parehas pa tayo na ospital. Sa akin, ayos lang. Buti nga, nagkasakit ako eh. Nakakaramdam ako ng init ng pag-aalaga ni Gwen. Ay, Gwen! Kahit nakakailang ay 2 gabi ring nagbantay sa amin si Gwen. Matagal nang sira ang tulog namin pero nang siya ang nakasama namin. Naging mahimbing ang tulog at mas gumaan ang pakiramdam namin. Gayunman ay may kakaiba akong napansin sa kanya tuwing hating gabi. Mula alas 12 hanggang bandang 1:00. Nasa sulok si Gwen. Bumubulong na parang nagdarasal habang may langis na ipinapahid sa sarili. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mahinang katok sa pinto at lumabas siya. Hindi ko na nalaman kung kailan siya bumalik dahil nakatulog na ako. Uy, Gwen, babayaran namin sa iyo yan ha. Grabe, ba't mo binayaran yung gastusin namin dito sa ospital? Eh kasi nga gusto ko. Kapag binayaran nyo yun, sige, magtatampo ko. Hindi ko na kayo kakausapin. Oo nga, huwag mo lang ang kausapin niya si Mar. Masyadong mahihain eh. Stoy, umi-style ka pa kay Gwen eh. Tigilan mo. Gwen, kapag lilibre ka namin ng tanghalian ha. O kaya kahit merienda. O kaya, ihatid nyo na lang ako sa Katbalogan. Pero babayaran ko pa rin yung biyahe nyo. Saglit ako napatahimik. Pero nang makabuelo ay umuo rin naman ako kay Gwen. Hindi ko makalimutan ang mga nangyari sa highway papuntang Katbalogan. Pero hindi ko rin naman pwedeng kalimutan ang kabutihang ipinakita niya sa amin. Napakarami na niyang nagawa para sa amin. At sa totoo lang, hindi namin alam kung paano kami makakapagpa-ospital kung kaming 2 lang ni Bonjing. Pero bukod doon, may nagsasabi rin sa loob ko na kailangan kong balikan ang lugar na matagal naming iniwasan. Hindi naman kasi talaga kami bumalik sa normal. Pinilit lang naming masanay. Wow, grabe, ayos talaga, no? Solong-solo ko yung sasakyan, akala mo kung sinong mayaman, no? Tapos 2 pa yung driver ko, oh. Tapos yung isa, pogi pa. Tama ka, Gwen. May driver ka na, may kasama ka pang pet. Ay, sino kaya sa inyo yung pet, no? Ay, teka, ang bilis din pala ng daan, no? Medyo malapit na tayo sa Samar, eh. Kasi ang daldal ko, di pa ako nakakatulog, eh. Kapag may madadaanan tayo, kain muna tayo ulit, ha? Tapos pagas tayo doon. Marami pa naman tayong gas eh. Pwede ba to? Hindi, ano ba kayo? Pagas na tayo. Malay nyo kasi, baka mamaya magyaya pa ako mamasyal, di ba? Sige na, pagas mo na. Ako naman bahala, eh. Oo nga, Mar. Pakargahan mo na. Malay mo, magdagat pa tayo, di ba? Eh kung ayaw mo naman, kami na lang ni Gwen yung magro-road trip. Nagtaka ako sa pamimilit ni Gwen na magpakarga pero sinunod ko na rin. Pagkatapos ko ngang magpagas, nilibre na naman niya kami sa isang karinderiya. Bumili pa siya ng mga merienda namin. At si Bonjing syempre tuwang-tuwa kay Gwen. Ako naman natutuwa rin talaga. Suplado ako lalo na sa babae. At ngayon lang ako nagkaroon ng katropang babae. Tapos malambing pa. Pero hindi ko rin maiwasang pag-isipan ng mga kilos ni Gwen. Lalo na nang palapit na kami sa lugar na pinagmulan ng lahat. Lahat ng kababalaghang nangyari sa amin. Ay, grabe malapit-lapit na rin tayo, oh. Kaso medyo ginabi na tayo. Pasensya na kayo, ah. Okay pa ba kayong 2? Ayos lang. Ikaw ba? Ayos ka lang? Baka gusto mong matulog muna. Mas okay kung di siya matulog. Para kapag meron nangyari, mas madali. Ha? Anong pagbing nangyari? Hindi ko naintindihan yun, ah. Pero oo, ayoko rin namang matulog. Gusto ko rin tingnan yung paligid, eh. Tsaka yung mga mangyayari. Ha? Ano mangyayari? Naku, ito na pala tayo, Mar. Bilisan mo, ha? At saka baka hindi rin dapat. Bagalan mo na lang kaya.
Mabagal man o mabilis, dadaan at dadaan pa rin tayo doon. Kung ano man mangyari, tatagan na lang natin. Kainis, nakalimutan ko magpadala sa iyo nung... ano yung nakita ko sa side mirror? Oh, bakit Mar? Bungad na bungad pa lang Umayos ka naman. Wala. Nalun lang siguro ako. Buksan mo na nga lang yung radyo. Medyo ilakas mo Nasa bungad na kami ng mapunong bahagi ng kalsada. Pareho kaming kinakabahan ni Bonjing, pero pilit kaming kumakalma. Maya-maya pa, may nasulyapan ako sa side mirror. At sa pwesto ni Gwen, hindi siya ang nakita ko kundi isang maitim na babaeng parang anino. Pula ang mga mata, matalim ang tingin, at tila nakatitig sa amin. Paglingon ko ulit, bigla na lang siyang nawala. Hindi man lang nila tinabasan yung mga puno dito, no? Baka mamaya sumabit yung malalaking truck na dumadaan dito pero sa bagay, mas okay na rin to. Mas maganda pa rin mapuno dito para tago, di ba? Ha? Anong tago? Bakit kailangan tago? Wala lang. Para tago sa sikat ng araw, ganun. Mas presko yun, di ba? Ano nangyari doon? Bonjing, tignan mo yung side mirror sa gawin mo. Tumabingi At saka pakiayos nga. Oo nga no. Ba't naman tatabingin yan ng ganyan? Teka nga. Tabingin Bakit ang hitbit? Tsaka, ano to? Putik ang dumi parang nagkaputik to. Mar, meron ka bang basahan dyan? Putik! Walang yun. Kainis. Bakit? Hindi mo naman inayos Mamaya na lang. Kapag nakalagpas tayo dito, parang may humawak sa kamay ko Kita-kita ko ang pagkagulat ni Bonjing. Ang bigla niyang pagbawi ng kamay at pagmamadaling isara ang bintana. Ni hindi nga niya naayos ang side mirror. Napansin ko ring napakarumi nito. Bahid-bahid yon na para bang may mga bakas ng maruruming kamay. Hinayaan ko na lang. Nagkakasenyasan na lang kami ni Bonjing sa tingin. At si Gwen naman, madaldal pa rin. Inisip ko ngang makakatulong yon para kahit paano hindi kami lamunin ng takot. Ay, nagugutom na ulit ako Kaso wala namang karinderya dito. Bonjing, pakagat na nga lang. Malaki ka naman Sige ba, ibibigay ko sa itong isang hita ko. Malibag nga lang. Pwede na yan, pakukuluan ko na lang. Gwen, saan nga ba kayo sa Katbalogan? Sa isang maliit na baryo lang doon. Ang hirap ng pumasok at lumabas Tsaka medyo mahirap yung buhay doon. Oo, nakakapagtanim kami pero mahirap maabot yung mga pangunahing pangangailangan doon. Pero meron ka bang mga kapatid? Oo naman, 7 kami magkakapatid. Tapos wala na yung tatay namin. Paanong wala na? Sabi ni nanay, sa makabilang punjo na raw Sa makabilang bunjo? Matindi yun Pero ano man trabaho mo bago ka nagpunta dun sa... Mar, steady lang. Kapag ganun, Mar, huwag ka ng pumreno. Baliwala naman yan Ha? Ano sinasabi mo? Nagulat na naman ako dahil biglang may tumawid sa daan. Nang nasa gitna na yon ay bigla itong nagbagal kaya naman napakabig ako. Ni hindi ko nakita kung saan ito nanggaling. Wala naman kasing katao-tao sa magkabilang gilid ng kalsada. Hindi ko rin nakita kung saan ito nagpunta at kung nakatawid ba talaga o bigla na lang naglaho. Mar, mukhang nakatulog din si Gwen Napakadaldal talaga no? Pero ayos na din yun. Oo, medyo. Pero Bonjing kasi... hayaan mo na nga. Baka imahinasyon ko lang. Mar, napapansin mo ba? Oo, yung mga puno, lalong lumago Parang nadadagdagan pa. Saka nakakailang yung kalsada, parang committed. Oo nga committed pero parang lalo ring humaba. Nandito na talaga ulit tayo. Kanina may nakita akong tumawid Nakita mo rin, di ba? Yung nasa gitna, biglang bumagal tapos nawala. Gusto ko nang bagalan kaso kanina pa ako may napapansing parang may sumusunod sa likuran natin. Napapansin ko rin yun. Pero nawawala rin naman.
Alam mo kung tutuusin, kumpara sa mga biyahe natin dito nung bus pa lang yung dala natin, maayos-ayos pa to, di ba? Kung sa bagay, dapat kasi talagang inagahan na lang natin eh. Mag-aalas 11 na rin. Uy, ano yun? Ano yun parang umaldag sa atin? Ulastik, parang may nagulungan tayo ah. Ha? Tignan mo. Naku, tulog pa rin yata si... hindi. Akala ko tulog pa si Gwen. Anong ginagawa niya? Nang sulyapan ko nga si Gwen para tingnan kung nagising siya. Iba ang nakita ko. Nakayuko siya at nakalahad ang dalawang palad. Para siyang may ibinubulong sa mga kamay niya. Mukha siyang nagdadasal pero hindi ako sigurado. Hindi ko na rin pinansin dahil mukhang may mas malaki kaming problema. Uy, hindi ba natin titignan kung ano yun? Iba yung pagkaldag sa atin eh. Parang tigas nung nagulungan natin. Pamilyar, di ba? Parang katulad nung pag-aldag ng bus dati. Kung ako yung tatanungin, ayaw ko na talagang tignan yun. Oo nga eh, baka mamaya kung ano na naman yun. Pero Mar, hindi na ba natin titignan yun? Uy, ano yun? Nako, sa makina yun ha. Kumakatok na. Sabi ko kasi sa boss natin, kailangan na ipacheck tong wiring nito eh. Oo nga, ginagawa ko lang ng paraan yun. Paano? Baka mag-overheat yan. Pero hindi tayo dapat huminto dito. Hintayin na lang natin makalagpas tayo dito. Oo, sige. Ayoko rin talaga mapahinto dito eh. Biglang naging maayos ulit ang biyahe namin. Pero parang naririnig ko ang mahihinang bulong ni Gwen. Pasimple ko siyang sinulyapan. Mukha na siyang natutulog pero tila may ibinubulong pa rin. Hindi ko lang talaga matiyak. Pati nga yung radyo biglang luminaw ang signal. Ibig sabihin, papalapit na kami sa kabayanan. Pero ang makina ng sasakyan lalong sumasama ang tunog. Uy, anak ng tinapay naman talaga oh. Wala na, kumakabog na yung makina natin. Hinto mo muna talaga. Buiset, sige na nga. Malapit na naman tayo makalagpas eh. Tara, tanglawan mo nga ako. Oo, ano? Wiring nga yan no? Oo, pero hindi naman ganun kalala. Kaya pa to. Kumuha ka nga ng tubig doon. Uy, bakit? Ano ba? Wala naman. Sa bubong ng sasakyan, may isang taong biglang umupo at umunat. Babae yun na nakaitim. Hindi makita ang mukha niya pero nagliliwanag sa dilim ang mapupulan niyang mga mata. Mahina siyang umangil. Tatakbo na sana ako palayo sa sasakyan pero biglang may dumakba sa binti ko mula sa ilalim. Nasulipan ko pa nga ang loob ng van. Wala na dun si Gwen. Si Bonjing naman, nagsaboy ng tubig sa ilalim ng sasakyan. Bigla akong nakawala at mabilis kaming pumasok sa loob. Buisit, sige naman oh. Umandar ka na. Bilisan mo, andar. Teka, wala si Gwen. Saan nagpunta yun? Hoy, ano ba kayo? Nandito ako. Putik, wala ka kanina dyan ah. Ano ba? Ayaw ba? Ayaw talaga eh. Buisit talaga. Ngayon pa talaga. Wala talagang palya tong lugar na to. Ayun, umandar. Irurot mo na. Hayaan mo na yung nasa bubong. Abante na, Mar! Abante! Oo. Teka, wag! Doon sa makipot na daan doon sa kanan, pumasok kayo doon. Ano? Hindi pwede. Dapat makalagpas tayo dito sa... Hindi kayo makakalagpas dito, basta ikanan mo na doon. Mamaya na lang natin pag-usapan, bilisan mo na ikanan mo. Sige na, Mar! Ikanan mo na lang muna. Ayaw na eh. Bahala na. Kainis! Kumanan nga ako sa isang mas makitid na daan. Mas mapuno doon pero maya-maya ay lumapad din ang daan at lumiwanag ang paligid. Mga taniman ang nasa magkabilang gilid. Matapos ang halos 15 minutong pagbagtas, muli na namang kumitid ang daan. Pababa rin kami ng pababa at kumaliwa kami at tila isang liblib na baryo ang pinasok namin. Mas malamig doon at mas makapal ang mga puno. May nadaanan pa nga kaming napakalaking patubig. Grabe, halos magubat na to. Gwen, pasensya na pero dapat dumiretso na lang tayo kanina eh. Kasi ito na rin yung sa amin eh.
May madadaanan din naman talaga kapag lumabas tayo dun sa kalsada kanina. Mas matao lang yung daang yun kasi kabayanan yung iikutan. Pero kung tumuloy ka pa dun, baka kung ano pa mangyari. Kaya pinaliko kita dito. Mas mahaba-haba lang yung daan papunta sa mismong bahay namin. Pupunta rin naman tayo sa kanila eh. Ayos na rin to. At least nakaalis na tayo dun sa kalsadang yun. Pasensya na rin, Gwen, ha. Tensyonado lang talaga ako. Lalo pa kaming pumasok sa napakakitid na daang yon. Isang liblib na baryo ang napasok namin. Kung hindi nga malalim na patubig ay makakapal na kakahuyan ang nasa magkabilang gilid. Ang mismong daan, mabato at lubak-lubak. Hanggang sa marating nga namin ang bahay ni Gwen. Pagkababa namin ng sasakyan, agad kaming sinalubong ng kanyang tiyahin na napakagiliw ng pagtanggap sa amin. Ay, naku talaga pagod na mga itsura ninyo. Hindi bala matulog muna kayo dito, ha? Hindi kasi kayo pwedeng bumiyahe ng ganyan. Ito pa, may arroz caldo pa, tsaka ito ang kape. Kape sa bigas nga lang yan, ha? Sige na, kain lang ng kain. Maraming salamat po ha. Naku, napakasarap po nito, Chang Lenny. Uy Gwen, tara na. Kain na kayo dito. Sabay-sabay na tayo. Naku, oo nga naman, Gwen. Maupo ka na doon at ako na dyan. Sige po, Chang. Sabi na rin po kayo. Ayun, grabe ang daming laman nitong arroz caldo, ah. Dako ako'y kanina pang nakakain. Nag-ani ako ng mga gulay natin dyan at saka nagkatay ako ng manok. Paano nga nabiso mong darating ka? Ayun, nagkatay pa talaga ng manok oh. Stoy, di ka pa nga nakakaubos. Yun ka agad iniisip mo. Ayos lang yun. Talagang bubusugin naman namin kayo dito eh. Bubusugin namin kayo taalagaan. Kailangan yun eh. Siyempre mga kaibigan kayo nitong pamangkin ko. Kain na kayo ng kain dyan, ha? Ano ka pa pangalan mo? Ikaw, Pogi. Ako po. Bonjing po yung pangalan ko. Ako po si Mar. Epal ka. Ako yung tinuturong Pogi eh. Pogi ka rin naman talaga, Bonjing. Ayan po si Bonjing, Chang, yung isa pa pong Pogi. Oo nga naman. Cute ka naman eh. Ay, hindi po Pogi. Bakit cute lang po? Pwede na rin yun. Talagang cute kapag pet eh. Nakikita ko rin po dyan sa bintana. Grabe po yung mga tanim niyo sa likod ng bahay niyo ha. Abay, natanaw mo pala. Oo, iba't ibang klase ng gulay yan. Doon sa bandang dulo, doon, mas malawak pa. Mga pakwan naman. Ganun kasi dito sa baryo. Para may makain ka, magtatanim ka. Mamaya kapag nakapagpahinga kayo, mag-ikot-ikot tayo doon, ha? Nako, kailangan din namin umuwi ka agad eh. May pasok pa kami bukas. Oo nga pala no. Sayang, Mar. Ay, ganun? Magpaalam na lang kayo sa boss nyo. Di ba pwede yun? Oo nga naman. At saka pagod na pagod din kayo. Dito na lang muna kayo. Maikling bakasyon, kumbaga. Pagkatapos nga naming mag-almusal ay saka ko naramdaman ng matinding pagod. Parang lutang na at hindi na kayang magmaneho. Kaya naisip naming magpatanghali muna ni Bonjing at umidlip. Pero niyaya kami ni Gwen na magpahangin. Sa likod bahay lang sana sa taniman ng gulay at pakwan. Hanggang sa napunta kami sa bukid at namitas ng bunga sa mga puno. At dahil nga sa sariwang hangin, nawala ang antok at gumaan ang pakiramdam namin. Yan, dito muna tayo tumambay sa ilog ah. Sakto yung mga dala nating mangga oh. Grabe. Ang dami natin nakuha mangga. Ang lalaki pa oh. Mukha nga napakatamis yan. Magaling ka pala umakyat ng puno, Gwen. Para kang unggoy eh. Uy, grabe ka naman sa unggoy. Okay lang. Magandang unggoy ka naman eh. Di ba? Unggoy pa rin yun eh. Halika na nga, magbalat na nga lang tayo. Ay, nga pala, pwede rin kayong magbaba dyan ha. Sigurado matatanggal yung pagod nyo sa tubig. Oo nga eh. Tsaka linaw ng tubig dito. Pero parang medyo malalim no. Medyo. Pero marunong naman kayo lumangoy, di ba? Yan si Bonjing. Nako, mukha lang butending yan pero langoy aso rin yan. Ayos ah. Kala mo naman marunong ka talaga lumangoy. Eh bakit?
marunong naman talaga ako ah. Okay lang naman kung hindi ka marunong. Lulutang ka naman kapag ka... ano yun? Ba't ganun? Uy, kayong dalawa tulungan nyo naman ako magbalat dito. Ang dami kaya nito. Ay, oo nga pala. Uy, Mar, tumulong ka rin. Ano yan? Lalaklak ka lang? Si Gwen nga yung namimitas oh. Ayos na ayos talaga ang pagpunta namin doon. Hindi ko lang inasahan ang pakikitungo sa amin ng mga tao doon. Lahat kasi nang nakakakita sa amin. Patagilid kong tumingin. Ang iba na may titig na titig mula sa malayo na para bang sinusuri kaming mabuti. Pero hindi ko na lang pinansin dahil kasama naman namin si Gwen. Ang hindi ko kayang baliwalain, ang nakita ko sa tubig. Iba ang anyo ng refleksyon ni Gwen. Masyadong malaki ang muka, matalim ang mga mata, at ang mahaba't magandang buhok niya. Mukhang sabog at buhol-buhol. Oy, Bonjing, ang dami mong nakain ha. Kapag talaga sumakit yan tiyan mo, bahala ka na talaga. Ang tamis kasi. Saka ang lalaki talaga. Naku, wala na natira. Ang sarap pa naman sana isawsaw nito mamaya. Uy, Mar! Mar! Magbababad muna ako. Papasingawin ko lang init ng katawan ko. Tara na rin, para magsuka ka. Ang dami mo nang nilaklak eh. Ay, ako rin. Bonjing, halika. Oh, uy, itay! Nagsibaba nga kaming tatlo sa tubig. Nagpalangoy-langoy ako at sumisid pa paminsan-minsan. Pero kahit nasa ilalim ako ng tubig, nasusulyapan ko pa rin ang kakaibang anyo ni Gwen. Oy! Oy, kayo dalawa, lumangoy kayo dito! Oh, nalangoy niya hanggang doon sa bato. Alayo nun ah. Saglit lang. Uy, Mar, ba't tulala ka dyan? Pupunta ako doon kay Gwen sa bato ah. Iba rin yung itsura niya kapag malayo ah. Ba't kaya ganun? Grabe na siguro yung pagod tsaka antok ko. Pero ano kaya yun? Pasimple na lang akong lumalayo kina Bonjing at Gwen. Pero kahit sa malayo, kakaiba pa rin talaga ang anyo ni Gwen sa paningin ko. Tanghali na kami nang umahon sa ilog. At habang pabalik kami sa bahay niya, sari-saring kaluskos ang naririnig kong umaaligid sa amin. Pero pinilit ko na lang baliwalain ang mga yon. Uy, kayong dalawa, ako muna yung mauunang magbanlaw ah. Ang lamig eh, dyan muna kayo ah. Chang! Chang, ano pong ulam? Tutulungan ko na po kayo magluto pagkabanlaw ko ah. Ay, naku, wag na. Asikasuhin mo na lang itong sina Bonjing. Nakapagluto na ako. Nag-ihaw ako ng manok at saka ipapatikim ko sa kanila itong putahe ko. Ito oh, inihaw na naman loob. Malilamnam ito dahil may espesyal akong ipinahi dito. Naku, hindi po talaga kami mahilig sa laman loob eh. Pero sa itsura po niyan, mukhang napakasarap. Sige ho. Napansin ko ang napakalalaking gamit sa pagluluto sa bahay. Mga kaldero, kawa at talyasi, pati na rin malalaking kutsilyo. Kaya kung saan-saan na naman napunta ang isip ko. Plano sana naming bumiyahe pagkatapos ng tanghalian. Pero sa sobrang pagod ay nakatulog kami ni Bonjing at nagising kami na halos 2:00 na ng madaling araw. May narinig akong mga yabag at kaluskos sa labas at nakita ko si Gwen mula sa bintana. Nang muli akong dumungaw, bigla siyang nawala. Kasabay nito ay may mabigat na kumalabog at kumaluskos sa bubong, kasabay ng napakabahong amoy. Hindi ko magising si Bonjing at maya-maya pa, tumigil ang ingay sa bubong at lumipat ang pagkaskas sa bintana na para bang may gustong pumasok. Binaliwala ko na lang yon at kinabukasan naman. Oh, grabe. Ngayon na lang ulit ako nakatikim nitong mazapan ah. Napakasarap nito. Ay, naku naman at mabutit na gustuhan mo. Kumuha ka pa ha. Kain lang ng kain. Teka, makapagbiyak din ang pakwan. Gwen, iha, maglabas ka nga ng pakwan dito. Opo, Chang. Teka lang po. Grabe, ang sarap talaga. Sarap talaga. Oh, Mar, nandiyan ka na pala. Akala ko magpapadasal na ako para sa iyo eh. Anong oras na ba?
Mag-alas 3 na ako eh. Pagbangon ko ng alas 11, ginigising na rin kita kasi tanghalian na eh. Kaso knockout ka talaga. Okay lang yan. Tara, kain tayo. Ay, magkanin ka lang pala muna. Ginataang laman loob yung ulam eh. Luto ni Gwen. The best talaga. Tapos ito yung panghimagas oh. Mazapan. Oh, diba? Tara na, kain. Oh, Mar? Bakit? Eto na ang pakwan, oh. Oh, Mar, kamusta ka? Napahaba ang tulog mo, ah. Talagang grabe rin ang pagod mo, ano? Pero okay lang yan. Dito na lang muna kayo. Umupo ka na dito. Sige na, upo na. Ipaghahain kita. Magkanin ka muna, ha? Baka kasi sumama ang tiyan mo kapag inuna mo itong pakwan at saka mazapan. Salamat po. Pero ako na lang po yung magsasandok. Kasi po, Chang, kagabi, parang may narinig po ako eh. Parang may kaluskos tapos parang may kung anong bumagsak sa bubong. Bigla rin pong... May naamoy ka, no? Yung sobrang baho. Aswang yun. Aswang? Ano? Pati dito merong aswang? Naitataboy naman namin yon. Lumabas nga kami ni Gwen kagabi, sinabuya namin ng bawang at asin yung bubong. At saka hindi naman yun nakakapasok sa bahay. Huwag kayo masyado mag-alala, ha? Uy, Mar, ba't ka nakatingin? Wala. Inaantok pa talaga ako. Pero kailangan na talaga namin umuwi pala. Lagot na kami sa boss namin eh. Bonjing, bilisan mo dyan ha. Babiyahe pa tayo kahit gabihin pa tayo. Pero nang tingnan ko yung sasakyan ay hindi na talaga ito umandar. Lumala ang sira ng makina nito. Hindi naman basta-basta nasisira ng ganun ang van. Pinilit kong ayusin pero hindi ko talaga kaya. Aabutin na naman kami ng isang gabi sa bahay ni na Gwen. At sa tuwing nagkakaiwasan kami ng tingin ni Gwen, lalong sumasama ang kutob ko. Stoy! Akin na yan! Kumot ko yan eh. Uy! Yan! Huh! Ang sarap! Busog na busog ako tapos ito, nakahilata na tayo. Mar, ano? Ayos din, no? Bigla ang bakasyon kahit nagatin lang naman tayo. Uy! Mar! Bakit ba? Bonjing, kailangan na talaga natin umuwi. Iba na talaga yung pakiramdam ko dito eh. Ano? Ano ba magagawa natin? Nasira na nga yung van, no? Pupuntahan na naman daw bukas ng pinsan ni Gwen. Mekanik ko daw yun eh. Kaya easy ka lang. Ano ba kasing problema? Bonjing, yung aswang, hindi ka ba nag-aalala doon? Napaisip din naman si Bonjing, pero pareho naman kaming walang magawa. Nang tingnan nga ng mekaniko ang van, lalo pa nitong kinalikot at tuluyang lumala ang sira. Kaya umabot na kami ng 3 araw sa bahay ni na Gwen. At pagsapit nga ng 3 gabi, lalong tumindi ang kakaibang nararamdaman naming dalawa. Oh, ano? Hindi ka rin makatulog, no? Ang init eh. Parang nangangati na nga yung likod ko sa sobrang init. Oo nga eh. Malakas naman yung hangin sa labas pero hindi natin pwedeng buksan yung bintana. Kanina pa parang may naglalakad sa bubungan eh. Teka nga. Magbabanyo ka na naman? Bakit ba? Kanina pa ako parang nasusuka pero wala talaga lumalabas, Bonjing. Hindi kami mapakali sa higaan kung ano-ano na ang nararamdaman namin sa katawan. Sa pang-4 kong balik sa banyo, bandang 2:00 na ng madaling araw. Doon ko narinig si na Gwen at siyang Lenny na nag-uusap sa gilid ng bahay. Gising pa sila, Gwen ah. Ano kaya yun? Teka nga. Nakakahalata na sila. Sa puntong ito, pati mga katawan nila may reaksyon na. Hindi na natin dapat patagalin. Gwen, ano na bang plano mo? Ako nang bahala, Chang. Hindi naman natin sasayangin yung pagkakataon eh. Nandyan na sila at hawak na natin. At ngayon din, bago pa sumikat ang araw, tutuluyan ko na. Mamayang gabi, tamang-tama na sila para sa ritual. Hindi totoo to. Lahat ng kabutihan ni Gwen. Walang niya. Nadali kami ng mga... Alak na! Ano yun, Gwen? Ano yun nabasag? Parang sasabog ang puso ko sa linaw ng mga narinig ko kina Gwen.
Nangatog ako nang makatabig ako ng isang palamuti sa tabi ng bintana. Nabasag yon, kaya agad na dumungaw si Gwen. Gumapang ako pabalik sa kwarto at maya-maya lang, pumasok siya sa tinutulugan namin. Dahan-dahan ang bawat hakbang niya. Lumapit pa siya sa ulo na namin ni Bonjing. Pigil na pigil ang hininga ko noon. Mabuti na nga lang at tumalis din siya. Agad kong pinilit gisingin si Bonjing at ibinulong sa kanya ang lahat ng narinig ko. Kahit nga takot na takot kaming dalawa ay nagpa siya kaming tumakas. Mabuti na lang nabaklas sa ating bintana. Pero Mar, saan tayo pupunta? Ewan ko, Bonjing. Ewan ko. Malapit na rin naman sumikat yung araw eh. Kailangan muna natin makahanap ng mapagtataguan. Ganun? Pero paano kung lahat ng tao dito aswang? Kayo, manahimik kayo. Lalo kayo masusundan ng mga aswang na yun. Teka, sino ka? Aaswang ka ba? Aaswang ka siguro, no? Sumunod kayo sa akin. Pero kung gusto niyo lapain at iaalay kayo nun, bahala kayo. Lalabas ako sa baryong to. At hindi ako aswang. Patunay itong bote ng lana de guerra. Kumukulo ba? Tingnan nyo. Kukulo lang ito kapag mayroong aswang. Sige na, bahala na kayo dyan. Walang niya, paano ba to? Tatang, teka lang! Teka lang! Bonji, tara, sundan natin. Dahil nga sa taranta at takot ay sumunod kami sa kakaibang matandang yon. Hanggang sa makarating kami sa kanyang kubo na hindi na namin alam kung saang bahagi ng baryo naroon. Tatang, aal po ba talaga kayo? Kung hindi kayo aswang, ba't kayo nakatira dito sa baryong to? Saka ganitong oras naglalakad kayo sa kakahuyan. Hindi kaya pare-pares kayo naghahanap ng makakain? Di magsilayas kayo dito. Susunod kayo sa akin tapos gaganyan ninyo ako? Maniwala kayo o sa hindi. Matagal ko lang tinutugis sa mga aswang na yan. Lalo na yung magtsahing aswang na yan. Noong isang buwan, tinangay nila yung pamangkin ko eh. Malamang siya yung kinain nila ngayon. Kinakain po nila? Ibig sabihin? Pwede talaga. Mukhang nadali rin kayo, no? Hilingin nyo na lang na hindi kayo nayanggaw. Dahil kapag nagkataon, pati kayo tatapusin ko. Sa ngayon, mamahinga muna kayo dito. Pag sikat ng araw, ihahatid ko kayo palabas ng baryo. Pero sa oras na mag-iba ang kilos nyo, pagtatagain ko na lang kayo kaysa sa ako'y lapain nyo. Sige na, alisin nyo nga yung mga sombrero nyo. Napakabarumbado nyo naman po, mga ambo. Pero wala rin naman kami magagawa eh. Salamat na rin po. Bonjing, kaya pala tayo binigyan ng parang sombrero, no? Oo nga eh. Minarkahan lang pala tayo. Gagawin pala tayong pagkain. Itapon na nga lang natin to. Ha? Hindi. Ano yan? Saan galing yan? Saan galing yan mga yan? Teka, ilayo niyo sa akin yan! Ilayo niyo! Ano nangyari sa kanya? Ba't ganyan si Tatang? Nababaliw na yata eh. Ewan ko. Pero tiga mo. Nababalatan yung braso niya. Pati yung bato. Parang nalalapnos. Ano yan? Tatang, ba't ka ganyan? Bonjing, ilag! Mga hayop kayo! Tatagay ko kayo dalawa! Mar! Labas na! Labas na! Sa bintana na tayo dumaan, Mar! Tara! Ba't nagkaganon yun? Nababaliw na ba yun? Muntik na tayo makita ka! Hoy! Humanda kayo! Papatay ko kayo dalawa! Lumapit kayo sa akin! Napakalakas ng loob niyo! Muntik niyo na ako! Muntik niyo na ako! Si Tatang nag-ialimaw! Takbo na, Mar! Takbo! Mula sa labas ay kitang-kita namin sa bintana ng kubo si Tata Ambo. Sugat-sugat at halos maagnas ang katawan. Ang mukha niya ay parang nalalapnos, lalo na nang mahubad at maipagpag namin ang sombrero na bigay noon ni Gwen. Lumapit siya at bumagsak sa sahig. At pagkatayo niya, itim na ang balat. Pulang-pula ang mga mata at matatalim ang pangil at kuko. Halos magliparan kami sa takbo. Pero sa isang iglap, nasa harap na namin siya at parang aswang na anino.
Kayo pala yun. Kayo nga. Kayo yung mga nagmamaneho ng bus na matagal ko lang gusto makuha. Akalain nyo nga naman, nakita pa talaga tayo. Kayo yung mga minarkahan ko dati. Ikaw, ano bang gusto mo sa amin? Wala kang mapapala kaya pakaulan mo na lang kami! Wala kami ginagawa sa'yo. Hayaan mo na lang kami. Huwag niyo isipin espesyal kayo. Dahil lahat ng dumadaan doon, minamarkahan ko. Pero sa lahat, kayo yung pinakakaiba. At dahil dyan, teka, saan niyo yung nakuha yung matya na yan? Ano? Ano mo dyan yung pinagsasabi mo? Pakaulan mo na lang kami! Ang sabi ko, saan niyo nakuha mo dyan yan? Yung mutya! Sa akin galing yan! Para hindi makalapit sa kanila ang mga gaya mo! Si Gwen! Umama yung buhok ni Gwen. Bakit ganyan si Gwen? Bigla na lang bumagsak si Gwen sa likod ng malaaninong aswang. Tao pa rin ang anyo niya pero mas mahaba ang buhok at tila mas humaba ang katawan. Ang mga mata niya nagliliyab sa dilim, gaya ng isang mabangis na hayop. At sa isang malakas na bigwas, napagulong niya ang aswang. Lumundag ng mataas si Gwen pero bago siya tuluyang bumagsak sa kalaban, naglaho ito. Sumulpot ang aswang sa likuran niya pero naglaho ulit ng sunggaban niya. Pabalik-balik ang pagsulpot nito sa iba't ibang dako. At sa bawat paglitaw, nasusugatan si Gwen hanggang sa tila pinaglalaroan na lamang siya ng aswang. Harapin mo kung aswang ka! Ganyan kayong mga buso! Matapang lang kayo dahil nakakapagtalo! Kami mga buso, ganito kami kalakas. Kayo mga karaniwang aswang, wala kayo kahirap-hirap na pinapatay. Bakit ka kasi nangingialam dito? Mar, si Gwen. Ang dami niyo dugo, Mar. Hindi ko alam, Bonji. Pero pakiramdam ko kailangan natin tulungan si Gwen. Oo, dapat pala tumakas na lang tayo eh. Hayaan natin magpatay yung aswang na yun. Hindi, Bonjing. Parang tinutulungan naman talaga tayo ni Gwen. Saka baka mas mapanganib kapag dalawa tayong lumayo dito. Pakiramdam ko, meron pang ibang aswang sa paligid. Kanina ko pa nakikita yung mga paras na mata na nakatingin sa atin eh. Pero yung sinasabi niya, Mutya, baka nasa sombrero natin. Baka makatulong. Hindi ako sigurado pero baka lang. Ano? Hindi ko naiintindihan. Basta, susubukan kong tulungan si Gwen. Tumulong ka rin ha. Naku, kinakabahan ako pero sige, susubukan ko. Ano man yung gagawin mo, mag-ingat ka ha. Pilit na bumabangon si Gwen pero paulit-ulit lang siyang pinapagulong ng malaaninong aswang. Susulpot at maglalaho at hindi niya malaman kung saan manggagaling ang susunod na sugod. Hindi rin niya ito mahabol dahil sa dami ng sugat niya. Bumagal na ang mga kilos niya. Kahit nga takot na takot ay kumilos na rin ako. Kinuha ko ang dalawang itak na nasa kubo at lumapit kina Gwen. Muling naglaho ang aswang matapos nitong wasakin ang mukha ni Gwen. Pero kahit hindi ko ito makita ng malinaw, naramdaman ko ang presensya nito. Parang nahahagip ko rin ang hugis ng katawan nito. Kaya sinubukan ko yung lusubin. Hinalibas ko ng itak ang ulo ng aswang. Sumampulang ang dugo nito at bumulagta ito sa lupa at tuluyan ngang lumitaw ang katawan nito. Ang galing! Nadali mo! Wasak yung ulo! Dahil sa mutya nakikita mo siya kahit paano. Pero mag-ingat ka, Mar. Mag-ingat kayong dalawa. Hoy! Ano ka ngayon, aswang? Masyado ka madugas ha! Pero medyo patas naman tayo ngayon. Peste ka! Nakakarami ka na! Ikaw yung uunahin ko! Mar, mag-ingat ka! Masyado siya mabilis, Mar! Ano yun? Tumataan na sa tabi ko. Hindi ko na siya makita. Mar, tama na! Dinadaan ka niya sa bilis! Nagulat ka na, huwag na, Mar! Umalis na lang kayo dito! Ano akala nyo? Pagkalalaw lang sa hangin nakakainan ng mga buso! Kami mga buso, halos immortal na din. Hindi kami nauulit dahil sa kakaiba namin bilis! Ayop ko, mataba ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Mar, sige! Balatan mo na! Habang hindi siya nakakagalaw, hawakan ko to, ikaw na bahala!
Akala mo ganito lang kadali to? Sira ulo ka! Mar! Ang bilis siya! Mapuputo yung kamay ko dito, Mar! Hayop ka, aswa ka! Sobra ka na! Tamaan ko ng itak ang katawan ng aswang pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, dumulas lang ang talim. Marahil isa rin yon sa kakayahan ng mga buso. Maya-maya pa, ako naman ang pinaikutan nito. Bigla akong dinakma sa leeg at batok. Ibinao nito ang matatalas na kuko sa lalamunan ko. Bibigay na nga ang katawan ko noon at unti-unti akong namamanhid sa dami ng dugong nawawala sa akin. Wala na. Hindi ko na kaya. Bonjing, Gwen, patawad. Tumakas na kayo. Mabuhay kayo. Hindi rin makakatakas sa mga kasama mo! Madali ko lang sila mahabol. At pagkatapos, uubusin ko na sila! Mabilis ka nga at naglalaho ka nga! Pero oras na bumao ng mga kuko sa puso mo! Gaya ng ibang aswang, malalagutan ka rin ng hininga! Isasama kita sa impyerno! Si Gwen! Matibay ang aswang na buso. Kahit naghihingalo ay nagawa pa rin itong kalmutin ng leeg ni Gwen. Ayaw nilang bitawan ng isa't isa. Pero hindi ako papayag na mamamatay si Gwen. Kahit nga manhid na ang katawan ko, pinilit kong higpitan ang hawak sa itak. Saka ko ibinao ng tanim sa bumbunan ng aswang. Hinataw ko pababa hanggang sa mahagip ang puso nito. At doon nagsimulang umusok at magliyab ang katawan ng aswang na buso. Akala nyo tapos na to! Makakalayo kayo, pero hindi kayo makakatakas! Tuluyan ngang nagliyab ang buso. Pare-pareho kaming napahandusay sa lupa. Ramdam naming palapit ng palapit ang iba pang aswang mula sa baryo. Pero dumating si Chang Lenny at itinaboy ang mga nilalang napapalapit. Bago nga sumikat ang araw, naibalik kami sa bahay ni na Gwen. 2 linggo pa kaming nagpahinga at nagpagaling doon. At ngayong mas kilala na namin ang tunay na pagkatao ni na Gwen at Chang Lenny. Mas naging malapit kami sa kanila. Pero syempre kailangan din talaga naming umuwi. Oh, sigurado pa talaga kayong dalawa na ayaw nyo na munang manatili dito. Di na po, Chang. Kailangan na po talaga namin magtrabaho eh. Pero Chang, huwag kayo maglala. Dadalaw naman po kami. Gwen, text na lang tayo ha. Salamat dahil niligtas mo kami. Kala ko katapusan na talaga namin eh. Sus, wala yun, no? Hinatid nyo nga ako dito kahit alam yung delikado eh. Sus, Gwen, kahit ano gagawin ko. Kahit sapakin ko pa si Mar sa mukha ngayon tapos hindi siya gaganti sa akin, gagawin ko yun. Buisit! Malakas ang ulan nun pero dahan-dahan pa rin naming pinaandar ang van habang ginagabayan kami ni Gwen mula sa likuran. Nang makalabas nga kami sa highway at sumikat ang araw, bigla siyang nawala. Kumakaway na lang siya sa side mirror. Aswang pala si Gwen, pati na rin ang tiyahin niya. Pero tumutulong pala silang iligtas ang mga biyahero laban sa mga nilalang na gaya ng buso. Hanggang ngayon ay natutuwa pa rin ako kay Bonjing dahil nakachamba ang loko. Dinadalaw ko na lang siya doon dahil doon na siya nakatira at ikakasal na sila ni Gwen. Ako rin mag-aasawa na. Salamat po Miss Clar at God bless po sa inyo. Yun! Grabe no? What a nice... Nagka-love life pa nga si Bonjing. Akala ko si ano magkakatulo yan eh. Si Mar at saka Oo. si Pero Gwen. nakachamba. Nakachamba si Bonjing, no? Nataypan. Oo. Kasi di ba nakilala niya lang sa bus eh. Oo. Tapos puro sablay yung mga Oo. niya. Pero Congrats. Sana all magka-love life na. ayun kayo nga, ano masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Nag-enjoy ba kayo?
I-comment nyo sa comment section natin yung mga karanasan nyo kung meron kayong nakilalang Sa bus, mga ganon, no? mga ganon. Comment nyo lang. At saka yung mga textmate noon. And please, huwag kalimutan na i-like tong video na to para umabot ito sa lahat ng ating mga kahenggaw. Subscribe din kayo kasi para sa mga bago natin listeners kasi 35% yung hindi pa nakasubscribe sa atin. Yun. Follow din kayo sa Facebook page natin Miss Clore Horror Stories. May blue check. Okay. Yun na muna. Bye. Bye-bye.